Matapos kong i-upload ang dalawang videos tungkol sa labanan ni Makagago at Francis Leo Marcos, tatalakayin na naman natin sa video ito ang mga walang katapusan na kasinungalingan ng taong ito. Ayon pa kay Norman Mangusin, dahil daw sa mga tao na nagpapadala ng mga parcel sa kanilang address na siya mismo ang nag-leak online na pagpasya na lamang daw nila na lumipat ng bahay. Ngunit tila ba'y nakakalito ang kanyang dahilan dahil sinabi na naman nito na kaya daw sila lumipat ng bahay ay dahil tapos na daw ang kontrata nila dito. Medyo nakakapagod, medyo pagod ho kami, gawa ng kami, alam mo na, medyo naglipat at Nagbawas ng pera. nagbawas ng pera kasi gawa ng kami, ang nangyari sa amin tinadtad kami ng delivery ng kung ano-ano doon. Oo, kung ano-ano yung pinadeliver doon, oo. Pero mga kahombre ko, lumipat daw siya kasi tapos na ang kontrata niya. Actually, the very reason kaya kami naglipat bahay ni Casper, first, the contract is finished, the contract is finished, the contract is finished. Ito na po ang sasagot. Kung meron nga bang mga fake bookings, sa tingin ko wala. Sa kaligitnaan din ng kanilang paglipat, mayroon pa ng nakakakilala sa kanila na kapitbahay at kinunan sila ng litrato habang nakatalikod. Pinadala naman kaagad ng taong ito ang kanilang pictures sa isang Facebook page na nagngangalang Food Genius para i-post, na kung saan naman noong una, para kay Norman ay biro-biro lamang ito. Kakabahan ako. Itong back camera angle na to mga kahombre ko, nakakatakot po ito. Talagang pasok na pasok po sa butas. O, nasa gitna po siya ng dalawang makapal na rehas. Talagang kitang-kita po dito kung papaan. Ibig sabihin na-edit yan. Oh, eto, talagang in-scope pa sa likod. So, since sa likod, madali natin mahanap to. Diba? Wala, in-edit lang to. Edit lang mo. Sana ka. Edit lang, oh. Ngunit kinabukasan kaagad ay biglang nagbago ang timpla ng kanyang utak at parang sineryoso na niya ang litratong ito and stated na, Ako rin, hindi ko rin sigurado kung siyempre, kung ako ba ay safety pa dito sa akin o hindi na. Baka ako ay nag-iisip na meron kasi akong, sa totoo lang, meron akong pinapaayos na bahay para sa aking mga anak. Kakausapin ko muna yung anak ko na kung maaari, ako na muna titira doon. Oo. kaya once again, nagresulta na naman ito ng paglipat nila ng bahay. Pero this time, ay parang sinigurado na niya na sobrang tago na nito para wala nang makakapagkuha ng litrato sa kanya. Eto na po, napakaganda po ng kanyang nilipatan mga kahombre ko. Parang tagong-tago talaga this time, ano? Kabado ka kay Food Genius, ano? Oo, lumipat na ako. Kalilipat ko lang. Siyempre, katabi ko si Food Genius. Alangan naman hindi ako lumipat. O di sayang ang pera ko doon. Di ba? Sayang. Katabi ko si Food Genius Yung nagpicture sa akin na nakatalikod ako na may sniper rifle kapitbahay ko di lumipat ako. Siyempre, ganun lang yun. So, pinakita ko lang na anytime akong lumipat, kaya kong lumipat. Di ba? Ba't di ako aalis doon? Pinagbabantaan na buhay ko doon. Senyonaryo ka naman, bakit kailangan mo lumipat at iwasan si Food Genius? Kaya mo naman mag-hire ng matinding security para bantayan ka. Di mo need palipat-lipat. Element of surprise daw. Pero halatang takot na kaya palipat-lipat ng tirahan at halatang takot the way na magsalita. Sa libu-libong mga kasinungalingan ni Norman Mangusin, sa tingin mo ba ay hindi na ito madadagdagan pa? Well, huwag ka nang umasa na magbabago pa ang taong ito. Dahil eto na naman ang mga panibagong kasinungalingan ni Francis Leo Marcos na binulgar din ni Makagago sa pagitan ng labanan nilang dalawa. Sa isang live stream ni Norman Mangusin, sinabi nito na wala daw siyang binanggit na kamag-anak o kapatid daw niya si Bongbong Marcos at ang Marcos family at wala daw silang may papakitang ebidensya para patunayan ito. He stated na, Pero ito na Francis Leo Marcos. Una, Mr. Makalma, reviewin mo lahat ng YouTube channel ko, lahat ng live ko, lahat ng live interview ko. I never speak na kamag-anak ko sila. ngunit makikita at maririnig naman natin sa mga clips na ito na siya mismo ang nagsabi at pinagmamalaki pa talaga nito sa lahat ng kanyang mga manonood ng kamag-anak daw nito ang mga Marcos. Kapatid ko si Bobo. Pero ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico Edwin Marcos. Yung kapatid. Si Bobo, kapatid.
mo. Anak ako ni Ferdinand Marcos Senior. Kay Doña Remedios Carino Antonio. Norman Mangusin also claims isang livestream nito na ni isang beses ay hindi pa daw ito sumasahod sa kanyang YouTube channel. Ngunit makikita naman natin na halos ito lamang ang source of income at trabaho na ginagawa niya buong araw. Ang pagmumura sa livestream at ang pag-itay ng mga donasyon mula sa mga mamamayang Pilipino. Hindi nga ako marunong mag-edit ng video. Tignan nyo naman, ang pangit-pangit ng edit ko kasi hindi ko naman huhanap buhay talaga yan. At for your information, hindi pa ako sumasahod dito. Paano hindi mo hanap buhay ang YouTube? Walang araw-araw kang naka-live, araw-araw kang nakasahod sa mga palipad sa'yo. Di ba? Ngayon, kapag walang palipad, ganito ang sinasabi mo. Janice Pascua, tawa ng tawa. Magpakulay ka naman ang. Pwede ba tawa ka lang ng tawa dyan? Kanina pa ako nangangawit dito, wala pang kita. Hindi mo pa trabaho yan sa lagay na yan. Bakit? Ano bang trabaho mo? Ha? Sige nga, sabi mo nga dito ang trabaho mo. YouTuber ka, wag kang mang-aning. Ikaw ay influencer. Influencer ka lang, gets? Sa panibago na naman itong livestream, Norman Mangusin stated na ipaparaffle na daw niya ang kanyang sasakyan na Jaguar. Yun ay dahil sa sumusunod na pang-aasar sa kanya ng mga tao na peke daw ang kanyang plaka, nahihirapan na daw itong mag-start at bulok na daw ang sasakyan na ito. Gusto niya nang iparaffle ang kanyang sasakyan. Doon ho sa mabibigyan ko niyan, kasi bibigay ko na lang ho, baka ho sa TikTok o sa YouTube, pakiusap na lang na mahalin nyo. Hindi ho peke ang plaka niyan, tunay ho yan, karirehistro lang po niyan, maayos ho yan tumakbo. Nung nakaraan, kaya pala matagal siyang umistart kasi barado yung kanyang, hindi ho yung fuel pump, yung fuel filter, madumi na. So pinalitan na ho, kaya ngayon maganda na yan. Doon sa aking mabibigyan niyan, yung mapipili ko, sana mahalin nyo. Alagaan nyo at yan ay legendary yan sasakyan na yan. At ayon pa sa kanya, ipaparaffle daw niya ito sa kanyang YouTube channel kung aabot daw ito ng 50,000 subscribers next week. At kung hindi naman daw ito aabot, ay sa TikTok page na lamang daw niya ito ipaparaffle dahil mas marami daw itong audience doon. O sige, ganito. If within next week, inaabot tayo ng 50,000 subscriber, sa YouTube na lang natin ipamigay. Sa YouTube na lang natin ipamigay. So in short, mga kahombre ko, alam nyo na. Kahit mag 50,000 subs pa yan, hindi niya gagawin yan. And just like Makagago predicted, hindi nga natuloy ang kanyang pagpaparaffle sa kanyang YouTube channel o kaya naman sa kanyang TikTok page. At ni isa sa kanyang mga audience ay wala man lang natanggap na sasakyan dahil may bigla na lamang nag-expose na sinangla na pala ito ni Norman Mangusin. May kumakalat na isang post stating na isinasangla na pala ito ni Kuskusin, mga kahombre ko. O, di ba, sinangla. Malabo pa sa sabaw ng pusit na ipaparabol niya at ipapamigay niya yan. Ayun, nasa Isabela na yung sasakyan. Natalo kasi sa bakarat, akala kasi tatagos yung kinita niya sa YT. Problemado na sa upa. Problemado pa sa pasahod sa 3 manang niya. Yung utang pa sa ops. At ngayon, pinagsanglaan ng sasakyan na hindi natutubusin. Kawawa naman yung attorney na yon. Patay ka ngayon, oo. Sa sobrang kayabangan din ng tao ito, kahit na napakaliit lamang ito na bagay, as long as makakapagpataas ito ng kanyang ego, ay magsisinungaling ito. Kung saan kahit na maliit lamang ang nanonood sa kanyang livestream, pilit pa rin itong magsinungaling na marami daw ang nanonood. Daming viewers, so tignan mo, 9,800 eh. Ayun akala mo. 800 lang yan, sir. Anong 800? 9,800 yan. 1928. Malabo mata na ito si Carla. Saan ba na, sir? Naglayasan tuloy. Naku, napakasinungaling mo talaga. Sa nakaraang video, Norman Mangusin stated na sa Cambridge, London daw ito nagtapos ng pag-aaral. Tapos ngayon, pinagmamayabang na naman ito na sa MIT o Massachusetts Institute of Technology na naman daw ito nagtapos ng Bachelor of Science in Behavioral Science. Yung buong campus ng Massachusetts, Diyos ko lahat, kinalkal ko yan, inikot ko yan. I am the only Filipino of foreign students na nagsabit ng mga panty, nightingale, ng professor ko sa flagpole while
American song, Star Spangled Banner. Ganun ako kaloko. Ngunit kalaunan ay malalaman din natin na ang statement na ito ay isa na namang kasinungalingan at sinabi na mismo ng Massachusetts Institute of Technology na wala daw Norman Mangusin o Francis Leo Marcos na nagtapos sa kanilang universidad. Ang MIT ay nagawang itanggi at sabihin walang Francis Leo Marcos o Norman Mangusin sa record ng kanilang paaralan. Email to mga kahombre ko ng isa sa inyo ha. Hello, greetings! I would just like to inquire if a certain FLM has indeed attended your honorable institution. I would like to ask if he have any school records from your institution as he claimed to have graduated Behavioral Science Bachelor's program from your institution. I am doing this inquiry as a part of our research. Thank you for your time and consideration. I am hoping to hear from you soon. At nag-reply naman po sila. Please be aware that we have received a large number of requests regarding this person under 2 different names. We have no records of any academic history at MIT under either name. MIT does not offer a degree of Bachelor of Science in Behavioral Science. I hope this helps and please do let us know if you needed anything further. Nakakahiya mga kahombre ko. So, kasinungalingan na naman po ito. Ay, nako mga kahombre ko, alam niyo, tindi nito, no? And not only that, dahil gaya na lamang din sa pagsisinungaling nito na nag-book daw siya ng flight papuntang Japan. Pero ang nasa plane ticket lamang nito ay from Manila to Davao, nagawa na naman itong ulitin ang kanyang pagkakamali at katangahan na ipakita sa mga tao ang kanyang plane ticket, stating na pupunta daw ito sa Gapan City. Ngunit ang nakasulat na naman sa kanyang ticket ay papunta pala ito ng Boracay. Sa Boracay po ang punta nito at hindi sa Gapan, MPH Airport. Hindi lamang din ito ang kasinungalingan sa video ito dahil pinapalabas din ni Norman Mangusin na business class daw ang binok na ticket nilang dalawa ni Casper. Ngunit makikita naman natin sa kanyang plane ticket na comfort class lamang pala ito. Si Casper naka-business class. Nandito kami sa loob ng Philippine Airlines. Sa lounge. Oo, alam mo naman, pagka-lounge, pag-business class lang yun. Oo, kung hindi, doon ka maghihintay sa labas. At napakita nito ang kanyang ticket na naman. My God, tulad dati. Inulit na naman niya po ang katangahan na ito. At sa pagkakataon na to, nahuli na naman siya mga kahombre ko. At ang nakasulat dito ay hindi business class, kundi comfort class. Alam niyo yun, yung mumurahin na seat na binebenta, mga kahombre ko, yung medyo may legroom, yun po. Kasinungalingan, pagmamayabang, at pag-boost ng ego, hindi lamang ito ang mga bagay na ma-expose sa video ito. Dahil ayon pa sa isang Facebook page na nagngangalang Food Genius, hinahanap na daw ng mga malalaking tao si Norman Mangusin dahil sa pag-scam nito sa kanila ng mahigit 12 million pesos. Nagkaroon muli ng isang post si Food Genius kung saan nakasaad ritong hinahanting si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Sabi po yan ni Food Genius ha. Metro Manila News, manhunt ongoing for Norman Mangusin. Attorney, businessman file major complaints totaling 12.2 million pesos, mga kahombre ko. So, ayan po, hindi tayo sure kung totoo to, mga kahombre ko. Wala akong idea kung totoo ito. Pero ito po ay isang post sa FB page, no, na mukhang grabe na to, mga kahombre ko. Naglagay rin ito ng komento ng kanyang source. Hello sir, may naloko na naman si Norman sa Resorts World Casino. Oh my God, 3.2 million at 8.7 million. Kaya di siya nakakapunta ng casino ngayon kasi hinahunting siya. Uy, grabe to. At hindi lamang ito ang natatanging scam ni Norman Mangusin na in-expose ni Food Genius dahil pati na rin ang isa nitong alleged scam na nagkakahalaga ng 5 million pesos ay pinulgar na din ito, kung saan hanggang sa pumanaw na lamang ang may-ari ng pera ay hindi pa rin ito na ibabalik sa kanya. Nilabas naman ito ang conversation ng isa sa mga di umano ay na-scam nito, mga kahombre ko. Norman Mangusin, yung may-ari ng Bones Philippines na na-scam mo ng 5 million pesos plus gamit ang bounce checks at goods na rest in peace na lang.
pero hanggang ngayon di mo pa rin binayaran. Kaya si Bren na lang ang nag-ayos ng ilang goods at pasalamat ka mayaman ng pamilya at ayaw makaladkad sa katarantaduhan mo. Ngayon at natapos na nating pag-usapan ang napakadugyot na ugali ni Norman, mga interview na ginawa ni Makagago at ang mga kasinungalingan at kayabangan na kanyang pinapalabas, ipagpatuloy na naman natin kung kamusta na ba ang labanan at kasuhan sa pagitan nilang dalawa ni Norman Mangusin. Noong November 23, 2025, Makagago started a live stream titled 179 Counts ni Norman Mangusin na kung saan sa loob ng 13 minutes piniliwanag nito at sinabi sa kanyang mga audience na mag-upload daw siya ng members-only video para pag-usapan ang 179 counts na kinaso ni Norman Mangusin sa kanya. He stated na, Tonight, mga kahombre ko, ay sobrang dangerous po. Sobrang alanganin po ng upload ko, no? Kasi tungkol ito sa 179 counts daw, no? Sabi niya, kasi kailangan ko na mag-ingat, na i-final niya sa akin. So, alam niyo naman na may mga rules po and technicalities na kailangan sundin sa korte, kaya kinailangan na i-members only ito. at makalipas lamang ilang mga oras, Makagago uploaded a members-only video titled Norman Mangusin, kinasuhan ako ng 179 counts. Babasahin ko na. At para na din sa privacy ng kaso nilang dalawa, kung gusto ninyong makita ang buong video, magpa-member na lamang kayo sa channel ni Makagago at panoorin nyo na lamang ito doon. Bigla na lamang nagalit si Norman Mangusin nang inilabas ni Makagago ang video ito at agad nitong sinabihan na sinungaling at si Makagago daw ang unang makukulong sa kanilang dalawa. He stated na, Oh, di ba mamaya may ilalabas si Makagago. Yun daw 179 counts ba yun? Sinungaling talaga, putik na. Kung Makagago, nuknukan ka talaga ng sinungaling. Kairis na yan. Ikaw ang unang makukulong, tanga. Di ba? Kiningina ka. Kiningining ka. Di ba? Tanga! Hindi niya natiis at halatang halata na siya ay na-rage bait at na-trigger kasi finally malalaman na ng mga tao kung gaano kababaw ang kanyang i-final. Hay nako! nang dahil nga sa mga pinagsasabi at pangmumura ni Norman Mangusin patungo sa kanya, Makagago decided na maglabas ng isang statement na may mangyayari na naman daw sa kanya very soon. Mag-ingat ka sa mga sasabi mo sa akin kasi legit na ako ay maghahain ng patong-patong na reklamo sa iyo. You will see this clearly, very clear, na may mangyayari na naman sa'yo very soon. Dahil nga wala ng pambato si Norman kay Makagago, napagpasya na naman itong siraan siya sa isa nitong livestream and stated na sinabi daw ni Makagago na kayang-kaya daw nito ang mga prosecutors na pinasaan ni Norman ng kanilang kaso. Na-picture ako dyan sa prosecutor office. At kino-call out niya na parang kayang-kaya niya yata ho yung mga ating magagaling na prosecutor dyan sa Paranaque. Parang pinagmamalaki yata ni Makagago na kayang-kaya niya yung mga prosecutor dyan. Ano, Makagago, kayang-kaya mo mga prosecutor ng Paranaque? Na kung saan naman sinagot din ng Makagago na hindi daw ito marunong umintindi ng post at kahit ano na lamang daw ang iniisip nito para masira lamang ang imahe ni Makagago. Kaya binasa niya ulit ito para ipaintindi kay Norman kung ano nga ba ang pinapahiwatig niya. He stated na, Marunong ka bang magbasa? Ang sabi ko mga kahombre ko ay ito. Ito pong picture na to ay nakuha ko kay Food Genius Vlog mga kahombre ko ha. Ito po yung patunay. Galingan mo dyan sa prosecutor's office ng Paranaque. Akala ko ba marami kang abogado? Parang si Casper lang nakikita namin dyan. Kulang ka kasi sa research, hindi mo ako kilala. Hindi mo alam ngayon kung saan hahagilapin ang mga final sa'yo. Saan ko dyan, aber, sinisiraan ng prosecutor ng Paranaque? Wala kasi, napakahina kasi ng utak mo. Ang hina ng reading comprehension mo. Hindi mo maintindihan ang mga bagay-bagay, papaliwanag ko sa'yo. Kaya ako nasabi na 2.5 million ang gagastusin mo sa unang phase. Kailangan mo sa bawat isa na nireklamo ko sa'yo ng acceptance fee ng attorney. So
napakalaki yan, Norman Gusgusin. Imagine mo gaano karami yon. Sa pagiging desperado ni Norman na siraan si Makagago, nagawa pa nitong ipagkalat sa isa nitong livestream na syndicated daw ang mga ginagawa nilang dalawa ni Food Genius at mga sindikato daw ang mga ito. Kayo, ano yan corroborated kayo syndicated yung ginawa ninyo. Oo. Paano mo naman nasabi, ha, Norman Gusgusin, na parte ako ng grupo na yan? Nasaan naman ang patunay mo? Nakita mo ba kahit kailan na isa ako sa mga nagpo-post sa page na yan? Hindi ba't ikaw mismo nagsabi na 3 taon ka nang binabanata ni Food Genius? Hindi ba't ako halos 2 buwan pa lang kitang ginagatasan? Sa tingin mo may oras akong gano'n na 3 taon kang siyasatin, ha? Habang ginagawa ko ang script ng video na ito, Makagago uploaded 4 more videos at isang video stating na ito na daw ang huli niyang video tungkol kay Norman Mangusin. Kaya dahil sa mga kaganapang ito, magkakaroon pa tayo ng part 4 ng panggagatas sa kanya. At ito na ang pinakahuling panggatas at huling parte ng video tungkol sa labanan nilang dalawa.